So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, pagpasensyahan nyo na kung medyo makalat yung background natin ngayon kasi as of the moment, nandito po tayo sa Manila and hindi po ako nakapag-book ng hotel gawa nga po ng maulan. So, ayoko na yung mag-transpo pa. So, dumirekta ako dito sa bahay ng tita ko at dito muna ako nanirahan. But anyway, mamaya masisettled na natin yung background natin kasi baka maya-maya mag-book na lang din ako ng hotel. So ito na nga mga minamahal. Meron akong ibabalita sa inyo na kung saan itong si former President Duterte is very on denial. At bukod sa denial po, mga minamahal, mukhang parang nampaprank na naman po itong si former President Duterte. Naalala ko pa nga yung sinabi niya noon, 'di ba? Na pupunta siya doon sa West Philippine Sea, dala ang jet ski. Nangyari ba? 'Di ba wala? So puro lang kuda, puro lang ngawa, hindi naman ginawa. So ngayon nga po guys, itong si former President Duterte ay nagkaroon po ng interview. So nagpa-press con po itong si matandang Hukluban. Ang sabi niya, yan o nakalagay dito, Duterte says he will appear before House Quad Committee if invited. So kung iimbitahan daw po mga minamahal itong si former President Duterte dito nga po sa House Quad Committee hearing ay a-attend daw po siya. Like, sino yung niloloko mo? Sino yung pinaprank mo? Kasi mga minamahal, ilang beses na yan siyang inimbitahan. 'Di ba? Hindi lang once, hindi lang twice, hindi nga lang din thrice na inimbitahan itong si former President Duterte diyan sa House Quad Committee. Hindi po siya dumadalo. Pasalamat nga po siya, nirerespeto pa din siya ng House of Representative diyan sa Kamara. Dahil naging former president itong si Rodrigo Roa Duterte. So umattend man siya, wala naman daw kaso doon. Hindi naman umattend man siya sa hindi, wala naman daw pong kaso doon. Hindi naman daw po siya bibigyan ng subpoena or isa-cite and contempt. So wala namang kaso kung umattend siya or hindi. Pero yung punto kasi dito, if wala kang tinatagong kasalanan and kung alam mong malinis ka talaga, you will appear. 'Di ba? Sisiputin mo 'yan at sasagutin mo yung mga katanungan. Kaso mga minamahal, ang nangyari, imbis na sagutin ang mga katanungan, ang ginagawa ni former President Duterte, gumagawa sila ng issue. Ano-anong klaseng mga issue? Hakbang ng maisug, may presidente tayong adik, presidenteng bangag, lalo pat mga minamahal, nung mga panahon na iniimbestigahan ng House Quad Committee nga, itong kanilang pagkakasangkot sa bloody war on drugs dito sa Pogo, nauungkat mga minamahal yung mga kasong pinatulog nila noon. Nauungkat. Kung kaya't mga minamahal para sa akin, hindi na talaga siya a-attend dyan kasi alam niyang masusunog siya eh. Alam niyang wala na siyang kakampi. Alam niyang hindi na siya malakas. Mga minamahal, kaya alam ko hindi na siya a-attend dyan kasi wala na siyang power. 'Di ba? So ngayon nga po mga minamahal, ako sa totoo lang hindi talaga ako hanga dito kay former President Duterte kasi ang dami niyang kuda eh. Tapos sa kanyang pagkukukuda, wala naman tayong nakitang sustansya. 'Di ba yung sasabihin niya na they hate drugs, pero ano yung totoo? Smoke screen lang pala. Bakit naging smoke screen mga minamahal? Isipin niyo yun tawag dito, yung plataforma mo against sa droga pero malalaman-laman namin na kayo pala itong di umano, 'di ba? Ang nagsusupply, ang mafia, 'di ba? Ng droga diyan sa Davao, nagsusupply palabas ng bansa dahil meron kayong tawag dito, canned, 'di ba? Fish port na kung saan ang laman ng warehouse na yun is puro di umano'y mga hinihinalang droga. According yan kay Arturo Las Cañas. So, yung nila, yung plataforma nila, mga minamahal, they hate drugs kuno. Pero yung totoo dito, sila pala, yung mafia. Kumbaga yung mga kakompetensya, di umano, yun po ang tinitira nila. Yun po yung pinapatahimik nila. According po yan dito kay Arturo Las Cañas, kay Edgar Matobato, at kay Arcierto. Ang dami na pong nag-testify ng against sa kanila. So, eto na nga po mga minamahal.
Basahin natin tong balita. Sabi dito, former President Rodrigo Duterte said that he is ready to appear in the House Quad Committee hearing after he was invited to address his alleged involvement in extrajudicial killings during administration bloody war on drugs. Sa tingin nyo, paglalaanan pa ng pagkakataon ni former President Duterte, mga minamahal, na umattend dyan sa House Quad Committee hearing na yan? Sa tingin nyo, lalo pat ngayon, nagsasakit-sakitan, 'di ba mga minamahal? Pansin nyo yun, nagsasakit-sakitan itong si Duterte. To the point na may napabalita nung mga nakaraang buwan na nakoma daw, hindi na nakakapagsalita, ang pangit na ng image na lumalabas sa kanya, yung parang nagmamakaawa na siya, mga minamahal. So maniniwala kayo dyan, para din kayong na-prank ngayon ulit kung uulitin yung maniniwala sa kanya. Pinrank na nga kayo before eh. Ano yung prank ni former President Duterte noon, mga minamahal? O, pupunta daw siya doon sa sa West Philippine Sea, dalaan jet ski. O, nangyari ba? Wala. O, within 6 months, mauubos ang droga. Nangyari ba? Wala. Within 6 months, mapapababa ang crime rate ng Pilipinas. Tapos kapag hindi niya napababa, ang ipapalit niyang presidente si Marcos, nangyari ba? Wala. 'Di ba mga minamahal? So, sino yung maniniwala sa iyo niyan? Di ba, puro ka lang salita, puro ka lang dakdak. Wala namang sense yung binibitawan niyang mga salita dahil puro pampaprank, pambubudol. So, anyway, the House Quad Committee said it is also investigating the crime linked to illegal Philippine offshore gaming operators and illegal drugs, which is ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na itinanggi ni former President Duterte yung patungkol sa Pogo. So, if it is pleasure, why not? Sabi niya, anong gusto nilang malaman sa akin? If they will invite me, I just hope that they would ask educated question. And we are hoping that you will answer the question educatedly. 'Di ba? Nang makataong pamamaraan, ng mayroong modo. Kasi ang inaasahan natin dito, mga minamahal, kung sakaling umattend to, mambababoy lang din to eh. Kagaya ng ginawa ni Sara Duterte, 'di ba? Nang baboy lang. O, umattend ka sa hearing pero she may not like daw how I answer. Nakipag-away lang. Tama ba yun? 'Di ba? When asked by the media on the probe into alleged extrajudicial killings, Duterte said it is true. Totoo yung sa AJK. Pero he denied the operation of Pogo in Davao. O, si mga minamahal, denial yung matandang hukluban. Bakit mo i-deny? Sino ba yung nag-bypass ng Pogo sa Pilipinas? Sino ba yung nag-ala-abogado ng bill na yan para ma-bypass sa Congress? Di ba ikaw, na hindi mo naman trabaho yung trabaho ng Kongreso? So bakit ka nakikialam? Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na isa pong katarantaduhan ang ginawa ni former President Duterte. Kaya nga wala tayong maaasahan dyan. Sasama lang yung loob natin, mga minamahal, dahil bukod sa walang sense, ginigigil niya tayo. Gigil na nga kami sa'yo, gigigilin mo pa kami. 'Di ba? So ganyan po kasi nungaling yung matandang hukluban na yan. Niwala kayo dyan. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yun po. Diba sinungaling? Oh, sa tingin ninyo, mga minamahal, aasenso ang Pilipinas kapag yung mga politikong nandito, mga sinungaling? Hindi. Walang aasenso dyan, mga minamahal. Dahil patuloy nila tayong kinukupal. Hindi naman ata bobo ang Pilipino na para kupalin lang ninyo ng basta-basta. 'Di ba? So, yun po, mga minamahal. Anyway, short vlogs lang po ito. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalaglat para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.